Chapter 1. Rodel, bilasan mo baka mahuli tayo ni Lando. Ngayon ka pa matatakot, ilang beses na natin ginawa ito, Betty. Sige na, hubad ka na mabilis lang ha, Rodel. Rodel ang laki talaga, ang sarap. Nagkatinginan sina Lori at Ivan nang marinig nila ang mommy ni Ivan na kasama ang hardinero na naglalampungan sa loob ng kubo sa gitna ng kabukiran. Napabahing si Lori ng malakas kaya napatakbo ang dalawang bata palayo sa kubo dahil paniguradong papagalitan sila ni Doña Betty sa paninilip nila. Tumakbo sila ng matulin hanggang sa nadapa si Lori. Walang magawa si Ivan kundi buhatin ang kaibigan sa kanyang likuran. Hanggang sa nakarating sila sa puno ng kalachuchi. Ivan, bakit ganun? Tanong ni Lori habang pinagmamasdan nila ang kulay lila na kalangitan. Malapit na pala magtakip sila. Ang alin? Tanong din ni Ivan na hingal. Bakit si Doña Betty at si Mang Rodel ay naroon sa kubo at naghahalikan at nagyayaka, mga taksil sila, maagap na sagot ni Ivan. Nakasalubong ang kilay niya na nagpipigil ng galit. Sa edad na 8 ay matured na ang kanyang isip. Habang si Lori ay kaedad niya ngunit masyado pang inosente. Ano ibig sabihin nun? Hindi pa rin maunawaan ni Lori. Basta, tipid na sagot ni Ivan. Hinawakan niya ang kamay ni Lori. Ngumiti lang ang batang babae dahil lagi naman nila yun ginagawa. Walang mali siya dahil dalisay pa ang kanilang mga isipan. Kapag laki ko, magiging tapat ako sa babaeng papakasalan ko. Siya ang magiging una at huli kong pag-ibig. Lori. Senyorito Ivan. Lori. Senyorito Ivan. Napatayo sina Lori at Ivan nang marinig nila si Manay Lorna na sumisigaw mula sa malayo. Madilim na. Hindi nila namalayan na gabi na pala. Masyado silang naging abala at nasiyahan sa paglalaro at pamamasyal buong maghapon. Nako si inay. Hinahanap na tayo. Makukurot na naman ako sa singit. Lori, uwi na. Ikaw talaga, idadamay mo pa si Senyorito sa kalokohan mong bata ka. Hiyaw ni Manay Lorna na may matinis na boses. Agad na tumalima si Lori sa utos ng kanyang nanay. Sumunod na rin si Ivan. Tumakbo sila na magkahawak kamay. Kay sarap maging bata, walang aalalahanan sa buhay. Si Manay Lorna ang kusinire sa Hacienda Montero, sikat na hacienda na matatagpuan sa Bulacan. Isang malawak na taniman ng saging ang kabuhayan ng mga Montero at sikat sila dahil sa pilantropong si Don Lando. Matanda na ito, mabait, at mapagbigay. Kabaliktaran ng asawa nitong si Doña Betty batang-bata, sariwa, ngunit masama ang ugali, at mata pobre. Mapagmataas, mademo, pinulot lang naman siya ni Don Lando sa kabaret. Ito ang bulong-bulungan ng mga trabahador sa sakahan ng saging. Hanggang sa kasulok-sulukan sa bayan. Labis din kasi ang pagmamahal sa kanya ng Donya bilang Unico iho. Dahil nag-iisang anak si Ivan, batid niya na nag-aalala lang sa kanya ang ina kaya ganoon na lamang ito maghigpit sa kanya. Hanggat hinahayaan siyang makipagkaibigan kay Lori ay wala siyang reklamo. Simula kasi nang nagkamalay siya, sila na ni Lori ang magkasama. Ito ang pinakamalapit na kaibigan niya. Kahit hanggang sa eskwelahan na pareho nilang pinapasukan, sila pa rin ang magkasama. Madalas kasing wala ang Don at Donya sa hacienda. Si Don Lando ay abala sa pamamalakad ng negosyo, panay ang fruit par ito sa Bulacan, Maynila, at maging ibang bansa. Samantalang si Doña Betty naman ay abala sa pagwaldas ng yaman ng mga Montero. Palaging nasa bayan para bumili ng mga luho, makipaghalubilo sa mga amiga na puro retokada at party ang inaatupag. Nagyayabangan at nagpaplastikan kung sino ang mas maganda at pinakaangat sa alta sosyedad. At dahil sa pangyayaring nasaksihan nila ni Lori kanina sa kubo, harinawa ay payagan pa rin sila ng Donya na magkasama at gumala-gala sa buong hacienda. Nakasanayan na ni Ivan na kumain kasama ang mga kasambahay dahil palagi namang wala sa bahay ang kanyang mga magulang. Dahil kay Lori, naibsan kahit papaano ang lumbay at pangungulila na kanyang nararamdaman. Nagugutom na po ako, Manay Loma, lamang ni Ivan habang nasa kusina. Maghahain na po, Senyorito. Parating na rin si Doña Betty kaya kaunting hinti na lang, sabi ng kusinira. Lumungkot ang mukha ni Ivan dahil bukod sa gutom na talaga siya, ay mas nais niya pang makasabay sa pagkain si Lori at mga kasambahay sa hapagkainan. Manay Lorna, napatingin ang lahat kay Doña Betty nang tinawag niya si Manay Lorna. Dumating na pala ang literal na Donya.
Yes po, Doña Betty, maghahain na. Luto na po ang pagkain no. I am alright. I am busog na eh. I was eaten na kanina so I will sleep na, sabi ng Dunyang na minilipat na ang dila mag-Ingles. Tumingin siya sa anak na si Ivan na tahimik lang ngunit matiim ang titig sa kanya. Pagkatapos ay binaling ang tingin kay Lori na namimalog ang mga mata marahil sa takot dahil nga sa pangyayari sa kubo kanina. Ivan, kumain ka na riyan ha. Don't forget to drink your milk, sabi ni Doña Betty at lumabas na ng kusina. Napangiti na lang si Ivan kahit na lihim niyang kinasusuklaman ang ina dahil isa-isa itong taksil. Kain na tayo Ivan. Tapos sabi ni Lori pagkatapos ay bamulong sa tenga ni Ivan. Hoy Lori, ano na naman, yang kalokohang naiisip mo at idadamay mo pa ang senyorito. Hala na at kumain na, saway ni Manay Lorna. Gusto ko lang naman po maglaro sa sementeryo bukas tutal wala namang pasok. Hindi pwede, magagalit ang Donya. Mag-aral ng leksyon niyo bukas. Wala nang magawa si Lori kundi ang sumunod sa ina. Hindi ako pwede bukas, biglang sabi ni Ivan. Napatigil ng pagsubo si Lori at napatingin sa kanya. Bakit, may lakad ba kayo ni Donya? Meron. Ano kasi, pupunta kami ng klinik sa bayan. Hala may sakit ka ba? Nag-aalalang tanong ni Lori. Eric kanyang tanong. Sabi na kasing ano yun? Hindi na tayo bati magpapatuli ako. Napahiyaw tuloy si Ivan dahil makulit si Lori. Napanganga na lang si Manay Lorna at Lori. Habang pulang-pula naman ang pisngi ni Ivan dahil sa hiya. Hala, sigaw din ni Lori. Ano ba, yung tuli? Kinakain ba, yun? Inosente niyang tanong. Lori, kumain ka na. Utos ni Manay Lorna kaya tahimik na lang sila hanggang matapos kumain. Kinabukasan. Alas 9 na ng umaga ngunit hindi pa rin lumalabas ng kwarto si Ivan. Kahit walang pasok ay maaga itong nagigising at nasa kusina na agad para kumain. Nakasanayan niya ng batiin sina Manay Lorna at kasabay kumain si Lori sa umaga. Sa pagkakataong ito, tila hindi maganda ang pakiramdam ni Ivan. Nag-aalala si Lori dahil baka may sakit ang kaibigan. Nalaman na kasi niya kung ano ang ibig sabihin ng tuli. Nang marinig niya ang proseso nito ay siya pa ang unang natakot. Kaya naisip niya na marahil sobrang kaba ang nararamdaman ni Ivan sa mga oras na ito. Ngunit kahit ilang beses na siyang kumatok ay hindi pa rin siya pinagbubuksan. Ivan, hindi ka pa kumakain. Kahit pagbuksan ko lang ang pinto, dadalan nakita ng pagkain, sigaw ni Lori sa likod ng pinto. Ayoko kumain. Iwan mo na lang ako, sagot naman ni Ivan. Edi sige, nakakainis ka, nagugutom na ako. Hindi pa ako kumakain kasi hinihintay kita. Si Manay Lorna na ang kumatok at nagbukas ng pinto gamit ang spare key. Alam kasi niya ang tunay na dahilan ni Ivan kung bakit ganoon ang inaasal nito. Bukod sa kinakabahan nito sa pagpapatuli ay nagtatampo at masama ang loob. Wala na nga ang kanyang tatay na busy sa negosyo, pati pa ang kanyang nanay ay kinalimutan na rin ang araw na ito. Maaga pa ay umalis na kasama si Hardanero Rodel. Pumunta sa kung saan para magliwaliw. Kaawa-awang bata, sagana nga sa material na bagay, salat naman sa pagmamahal at atensyon ng magulang. Si Manay Lorna na ang umaliw kay Ivan na nanatiling nakahiga sa kama at nakatalukbong ng kumot. Hinimas niya ang buhok ni Ivan. Senyorito, bangon na at sabay na kayo ni Lori kumain. Hinihintay ka niya. Sino po ba kasing nagsabi na hintayin niya ako, sabi ni Ivan habang isinisiksik ang sarili sa unan. Mabait at magalang na bata si Ivan kaya kahit nagalit ay mahinahon pa rin. Mana sa amang si Don Lando. Mabuti at hindi sa ina niyang si Doña Betty nanunukan ng sama ng ugali. Kami na ni Lori ang sasama sayo sa klinik, sabi ni Manay Lorna. Ayoko po. Sige na Ivan. Tapos mag-mall tayo. Pwede po ba, yun, Nay? Pakiusap ni Lori. Sige, ako na bahala sa Doña, napapalagpak si Lori sa tuwa. Bihira lang kasi sila makaluwas ng bayan. Napapayag na rin si Ivan dahil minsan na lang makarating si Lori sa bayan at dahil sa kanya ay mauudlot pa. Bago sila pumunta ng klinik, dumaan muna sila sa mall at doon kumain sa isang sikat na fast food na ngayon lang nakainan ni Lori. Naglaro din sila ng arcade dahil mamaya ay hindi na magagawa ito ni Ivan. Hindi naman takot si Ivan sa tuli dahil klinik naman,
Yun ay hindi gaya sa mga batang lalaki sa hasyenda at mga kamag-aral nila na sa tradisyonal na pagtutuli ang ginagawa. May anesthesia at sterile ang mga gamit. Pati ang mga gamot ay hindi basta-basta dahon ng bayabas. Habang naghihintay sina Manay Lorna at Lori sa labas ng operating room, napasando si Lori sa upuan. Masama ang. Maya-maya ay lumabas na si Ivan at dahan-dahan na naglakad. Napabalikwas si Lori sa upuan nang makita kung paano maglakad ang kaibigan. Hindi niya alam kung matatawa o maawa. Pinaliwanag sa kanila kung paano ang tamang pangangalaga sa bagong tuli. Mabuti at huling linggo na ng pasukan at bakasyon na. Maaari nang lumiban sa klase. Kaya makapagpahinga si Ivan. Nang tapos na ang bili ng doktor at maaari na silang umuwi, napasigaw si Manay Lorna nang makita ang dugo sa palda ni Lori. Kay aga-aga may dalaw ka na. Natakot si Lori dahil akala niya siya ay may sugat. Inosente pa talaga siya. Ipinaliwanag sa kanila ng doktor ang kalagayan niya. Natural naman daw na may maagang nagkakabuwa ng dalaw. Umuwi sila nang mabigat ang pakiramdaman. Kung anong kinagilas nila kanina sa mall ay kabaliktaran ng pag-uwi nila Ivan at Lori. Pag-uwi nila ng Hacienda Montero, nasa bungad pa lang ay alam na nila na parang may kakaiba. Hanggang sa pag-akyat nila ng ikalawang palapag, lalong tumindi ang tensyon ng paligid. May nagkalat na mga basag na florera, mga babasaging figurines na palamuti sa bahay. Naririnig na ang umaalingaw-ngaw na boses ni Doña Betty. Galit na galit. Kahit kailangan hindi ko matatanggap ang bastardo mo. Sigaw niya pagkatapos ay muling nagbasag. Napahawak kamay sina Lori at Ivan. Anong bastardo? Bulong ni Lori kay Ivan. Walang imek si Ivan habang nakatitig sa isang batang lalaki na tahimik na nakaupo sa gilid at nakayuko. Sa itsura nito, magkasing edad siguro sila. Sinasabi ko sa'yo Bettina, binigay ko lahat sa'yo at sa anak natin. Higit sa lahat, pinalampas ko lahat ng kataksilan mo kahit na harap-harapan mo, kung ginagago. Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mong tanggapin si Max. Dito titira ang anak ko. Nabigla ang lahat nang marinig ang sinabi ni Don Lando. Napakuyom ng kamao si Ivan dahil sa pagpipigil ng galit. Hindi na nga siya binibigyan ng sapat na atensyon ng mga magulang niya, may kapatid pa siya sa labas na makikihati sa kanya. Ano na ang mangyayari sa susunod niyang mga araw? Matapos magbasag ni Doña Betty ng mamahaling antik na salamin, umiyak siya ng umiiyak at patakbong pumasok sa kanyang kwarto. Masakit man ang tuli ni Ivan, dali-dali niyang sinundan ang ina sa kwarto nito. Ngunit kahit anong katok niya at hindi siya pinagbubuksan. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit, kung ang kanyang talba o ang puso. Mas masakit palang magkaroon ng kaati. Pakiramdam niya pati siya ay pinagtaksilan din. Nagkulong na lang siya sa kanyang kwarto. Itutulog na lang ang pisikal at emosyonal na hapdi dulot ng mga magulang na hindi makontento. Habang nakatingin si Ivan sa napakataas na kisame ng kanyang kwarto, hindi niya napigilan ang pagtulo ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Maraming mga bata ang kinaiinggitan siya dahil bukod sa itsura at estado niya sa lipunan, anak pa siya ni Don Lando. Parang nasa kanya na ang lahat na pwedeng mahihiling ng isang batang lalaki na gaya niya. Hindi nila alam na may malaking puwang sa kanyang puso na hindi kayang punan ng anumang material na bagay. Kumatal sa isip niya ang batang lalaki na nasa likod ng kanyang ama. Ang kapatid niya sa labas. Paano niya matatanggap ang batang yun? Paggising niya kinaumagahan, pinuntahan niya ang silid ng kanyang daddy. Gusto sana niyang ibalita na binata na siya at ipakita na rin ang tuli na niyang pototoy. Sa mga sandali na ito, batid niya na ang daddy niya ang lubos na matutuwa at makikisimpatya sa kanya. Magkahiwalay ang silid ng kanyang mga magulang. Nang nasa tapat na siya ng pintuan ng kanyang daddy, nagdalawang isip siya na kumatok. Naaalala kasi niya, hindi na nga pala siya ang nag-iisang anak nito. Kung noon ay kulang ang atensyon na binibigay, lalo pa kaya ngayon na may kaati na siya. Tumalikod na lang siya at hindi na rin nag-abala pang puntahan ng ina kaya dumiretso na lang sa kusina. Pagdating niya doon ay bumungad sa kanya ang maaliwalas na ngiti ni Lori. Hindi niya moari ang nararamdaman. Bakit biglang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso? Palagi naman niyang nasisilayan ang mga ngiting iyon mula kay Lori pero bakit iba ang dating sa kanya ngayon? Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Nagliwanag ang paligid at tanging si Lori ang gumagalaw.
Ngunit biglang naglaho ang huni ng mga ibon, ang namumudkad na mga rosas. Ang paru-parong lumilipad sa kanyang tiyan nang makita niya ang kapatid niyang bastardo na katabi ni Lori sa hapagkainan. Ito pala ang dahilan ng pagngiti ni Lori. Napalitan ng kirot, galit, at kung ano-ano pang klase ng kalungkutan ang kani-kanina lang na kasiyahan. Anong ginagawa ng bastardong yan dito? Sigaw ni Ivan at napatingin sina Manay Lorna, Lori, at ang tinawag niyang bastardo. Senyorito, Max po ang pangalan niya at kuya mo siya. Magkapatid kayo, saway ni Manay Loma ngunit tila bingi si Ivan at hindi siya naririnig. Nawalan na ng ganang kumain si Ivan. Ipaghanda mo na lang ako ng pagkain sa dining table, utos niya. Bakit doon? Dito na lang mag-isa ka lang doon, wala kang pakialam. Hiyaw ni Ivan. Nangilid ang luha ni Lori. Ito ang unang pagkakataon na nasigawan siya ni Ivan. Kalmado, mabait, at magalang kasi itong bata. Ngunit dahil sa sitwasyon nito, naunawaan siya ng mga trabahador sa Hacienda Montera. Sinabihan naman ni Manay Eddie wala. Basta masaya kami ni Max kumain dito. Lalong nagpuyos sa galit si Ivan. Marinig lang niya ang pangalan ng kuya niya ay nanginginig na agad ang kanyang laman. Naghintay na lang siya sa dining table para ihain sa kanya ang almusal. Tahimik lang siyang nagngit-ngit. Ayaw niyang ipakita na siya ay iyakin. Hindi siya kaawa-awa. Siya ay mapalad higit sa lahat ng mga bata kaya dapat ay hindi siya iiyak bagkus, kailangan niyang maging matatag. Darating ang panahon na siya na ang mamamahala sa buong hasyenda dahil siya ang tagapagmana. Ito ang nakatatak na sa kanyang isipan. Dumating na rin ang kanyang pagkain. Parang tumalon ang kanyang puso nang si Lori ang nagdala ng kanyang mga kakainin. Nahihiya siya dahil sa inakto at mga sinabi niya kanina. Hinawakan niya ang kamay ni Lori, matapos nitong ailapag ang huling kubyertos na kanyang gagamitin. Dito ka lang, Lori. Samahan mo ko. Hindi man niya matignan sa mga mata si Lori, ramdam naman ang kanyang pagpapakumbaba. Kaya sinunod siya ni Lori. Binitawan na niya ang kamay nito bang umupo na si Lori sa tabi niya. Ngunit naiilang siya sa kakaibang titig nito sa kanya. Nakapangalumbaba pa na tila manghang-mangha na pinagmamasdan ang kanyang mukha. Bakit? May problema ba sa mukha ko? Tanong ni Ivan matapos pilitin na lunukan ang kinakain. Kahit pala nakabusanggat ang iyong mukha, gwapo ka pa rin, seryosong sabi ni Lori. Bakit ka ba galit? Lalo na sa kuya mo. Muling napasimangot si Ivan nang marinig ang kuya. Wala akong kapatid, bulong niya ngunit may diin. Akala niya ay mananahimik na si Lori, may pahabol pa pala. Tingin ko, magkapatid talaga kayo. Kasi pareho kayong gwapo. Idinabog ni Ivan ang hawak niyang kutsara sa ibabaw ng mesa. Sinabi nang wala akong kapatid. Bulyo niya. Eddie wala. Sigaw din ni Lori at tumayo na. Agad din naman hinablot ni Ivan ang kamay niya. Ngunit mabilis ding binitiwan. Parang may kuryente na damaloy sa katawan niya nang dumampi ang kanyang balat sa balat ni Lori. Gusto mo bang maligo tayo sa ilog mamaya? Malambing na tanong ni Lori. Ayoko, simpleng sagot ni Ivan. Okay, wala nang masabi si Lori. Ayaw niyang mamilit. Baka nga masakit pa ang tuli nito. Ayokong kasama mo, yung Max na, yun. Magsasalita pa sana si Lori para yumangal ngunit hindi na nagtangka pa. Hinayaan na lang niya ito para hindi sila magtalo. Nauunawaan naman niya na mahirap talagang tanggapin na biglang isang araw ay hindi na ikaw ang nag-iisang senyorito. Dagdagan pa ng Donya na iniwan siya basta at walang may alam kung saan ito nagpalipas ng sama ng loob. Wala rin si Rodel na hardinero. Pinagtibay lang nito na mayroon nga silang lihim na relasyon ng Donya. 3 araw na ang lumipas, hindi pa rin nawawala ang galit ni Ivan. Ipinatawag siya ni Don Lando sa study room nito. Masama man ang loob niya sa kanyang daddy, mas nangingibabaw pa rin ang pananabik sa kanyang ama. Bihira lang kasi ito makita at makausap. Nawala ang ngiti ni Ivan nang nadatnan niya sa study room si Max na nakaupo sa tapat ng desk ni Don Lando at masaya silang nagkukwentuhan. Narito ka na iho, umupo ka sa tapat ng kuya mo, utos ng Don. Labag man sa kalooban, sumunod pa rin si Ivan. Kinausap ng Don. Max, siya ang nakababata mong kapatid. Gusto ko ay alagaan mo siya ng maigi. Tanging tango na lang ang tugon ni Max. Mahiyain siyang bata, patpatin, at tahimik. Ngunit hindi makakaila sa itsura ng mukha niya na siya ay anak ng Don.
Gaya ng sinabi ni Lori, gwapong bata si Max kagaya ni Ivan. Kumusta na ang tuli mo? Masakit pa rin ba? Tanong ng Don. Yes po, Dad. Pangatlong araw pa lang po. Wala nang anesthesia kaya masakit, nauutol na sagot ni Ivan. Hindi niya inaasahan na babatiin siya ng dad niya patungkol sa kanyang tuli. Huwag mong kalimutan uminom ng gamot para maibsan ang sakit, sabi ng Don. Ipinatawag niya si Baldo para magdala ng mga panlinis ng sugat ni Ivan. At siya mismo ang naglinis nito. Ikaw, Max, tuli ka na ba? Tanong ng Don habang nililinis ang sugat ni Ivan. Opo, Daddy. Noong nakaraang buwan pa, nahihiyang sagot ni Max. Noong nakaraang buwan, may pasok pa noon. Hindi ka pumasok. Huminto po ako ngayong year, gawa ng namatay si inay. Casual man ang pagkakasabi ni Max, batid sa mga mata niya ang lungkot. Napagtanto ni Ivan na mas mapalad pa rin siya kumpara sa kanyang kuya na namuhay bilang bastardo at dukha. Mabuti pa nga siya at naranasan niya ang pag-aalala ni Don sa panahon ng kanyang pagbibinata. Kung saan kailangan ng suporta ng isang ama. Hindi gaya ni Max, walang ama na sumuporta. Ano nga ba ang nangyari sa buhay ni Max? Kung mas matanda ito sa kanya, bakit hindi ang ina nito ang pinakasalan ng Don? Bakit biglang isang araw ay sumulpat na lang ito mula sa kawalan? Kuya, sa susunod na linggo, maligo tayo sa ilog, yaya ni Ivan. Tanging ngiti lang ang tugon nito sa kanya samantalang isang malapad na ngiti naman ang kay Don Lando. Bakit si Max lang ang niyayaya mo? Gusto ko rin maligo sa ilog, sabi ng Don. Sabay nagpamalas ng ngiti ang dalawang magkapatid na kapwa may malalim na biloy sa magkabila nilang pisngi. Pangako, sa susunod na linggo, kapag magaling na ang sugat mo, maliligaw tayo sa ilog. Magpipiknik sa ilalim ng puno, masayang sabi ni Don Lando. Nagkatinginan ang dalawang bata at nagngitian. Sa unang pagkakataon, nagkasundo ang magkapatid. Mabait silang mga bata, atensyon lang naman ang kanilang hinahangad. Dad, nahihiyang sabi ni Ivan. Pwede bang isama si Lori? Matagal na kasi niya akong niyayaya na maligo sa ilog. Isa na namang malawak na ngiti ang tugon ni Don Lando na ibig sabihin ay pumapayag siya. Isang linggo na ang lumipas at sabik na ang mag-aamang Montero, kasama si Lori na maligo sa ilog at magpiknik sa ilalim ng puno. Hindi na nakakaramdam ng galit si Ivan kahit na napalapit na rin si Lori kay Max. Tahimik lang naman ang kuya niya at madaldal si Lori kaya madalas ay siya pa ang kinakausap at pinapansin ni Lori. Handang-handa na ang mag-ama sa kanilang panandaliang pagliliwaliw. Naglaan talaga ng isang araw si Don Lando upang makasama niya ang kanyang mga anak. Malapit lang ang ilog mula sa kanilang bahay, kayang-kaya nga itong lakarin at ganoon nga ang kanilang ginawa. Hindi naman ramdam ang pagod dahil masaya silang naglalakad. Lalo pa nang marating na nila ang kinasasabikang ilog. Hindi ito malalim, hindi rin mabato, hindi gaanong kalawak, at malinaw ang tubig kaya tamang-tama lang ang ilog paglangoyan. Napapaligiran ng malalagang puno ang lugar. Maririnig agad ang huni ng mga ibon. Para silang nasa paraiso. Agad na naghubad ng pang-itaas ang magkapatid, at handang-handa na landagin ang ilog. Hintayin niyo naman ako, sigaw ni Lori at sa aktong huhuberan na rin niya ang kanyang damit, ay pinigilan agad siya ng Lori. Stop! Natatarantang hiyaw ni Ivan. Kinabahan bigla si Lori. Bakit, bawal ba siyang maligo? Kaya nga siya sumama ay para lumangoy sa ilog. Wala ka bang dalang pamalit? Tanong ni Ivan. Meron, sagot ni Lori. Hayaan mo nang mabasa, yang suot mo. Masama bang maghubad maligo? Bakit kayo ni Max? Sabay nga tayong naliligo sa puso minsan sa banyo ng nakahubot-hubad. Nahihiya na kasi sila sayo, Lori. Mauunawaan mo rin, yun kung naging lalaki ka, sabat ni Don Lando habang hinihimas-himas ang bumbunan ni Lori na parang kuting. Sumunod na lang si Lori at masaya silang tatlo na lamusong sa ilog at naglaro na parang wala nang bukas. Maingat pa rin si Ivan sa kanyang kilos dahil hindi pa lubos ba magaling ang kanyang tuli. Matapos maglaro sa ilog, tinawag na sila ni Don Lando sa lilam ng puno para doon mananghalyan. Dali-dali silang umahan sa tubig at nilantakan agad ang baon nilang adobo at hotdog. Ito na yata ang pinaka-masayang sandali ng tatlong magkakaibigan. Puro tawanan, laro, kulitan, at kainan. Kay sarap maging bata, walang ibang aalalahanan.
Ngunit sa gitna na kanilang masayang salo-salo, biglang hinawakan ni Don Lando ang kanyang dibdib, naninikip ito at naghihirapan siyang huminga. May sakit sa puso pala ang Don. Nataranta ang tatlong bata. Dahil si Max ang nakakatanda, siya ang agarang tumakbo pabalik ng hasyenda upang humingi ng tulong. Maabutin pa kaya niyang buhay ang Don. Kung sakaling matuluyan ito, ano na kaya ang mangyayari sa Hacienda Montero? Dali-daling nagtawag ng trabahador mula sa hasyenda si Max para humingi ng tulong para maisalba ang buhay ni Don Lando. Sa itsura kasi nito kanina habang inaatake ng sakit ay tila hindi na ito aabot sa ospital. Tagaktak ang pawis at hingal na hingal si Max nang makabalik na siya sa ilog kasama sina Manay Lorna at si Fernan, ang katiwala ng Don. Mabuti at naihabol ang Don sa ospital at nalagpasan ang panganib sa buhay. Leon nga lang, dahil sa atake sa puso at na-stroke ito, ang kalahati ng katawan nito at naparalisa. Nakaupo na lang sa wheelchair at hindi na kayang magsalita pa. Ang nakababatang kapatid ni Don Lando na babae ang namahalapan samantala sa Hacienda Montero at sa mga naiwang negosyo ng Don. Hindi pa rin kasi bumabalik si Doña Betty at kung naroon man ito sa hasyenda, paniguradong hindi siya papayagan ng mga Montero na mamahala dahil wala naman siyang dunong at kakayahan para magpatakbo ng napakalaking ari-arian. Mabait ang tiyahin nila Ivan at Max na humalili sa Don. Ang pangalan nito ay Annalisa. Maganda, mabait, at matandang dalaga. 33 taon na ito pero dalaga pa rin. Marami ang nagtangkang manligaw ngunit walang nakapasa. Bukod kasi sa mataas ang pamantayan nito sa lalaki, ay naging abala ito sa pag-aaral ng medisina sa ibang bansa. Pero ang totoo niyan, masalimuot ang naging unang pag-ibig niya kaya hindi na siya nag-abala na muling magmahal. Si Rodel na hardinero nila, ito ang nagpatibok ng kanyang puso sa unang pagkakataon. Si Rodel ay anak ng mayordoma ng Hacienda Montero kaya magkababata sila. Nang tumuntong sila ng high school, nagkaroon sila ng lihim na relasyon, umabot pa ito nang sila ay magkolehiyo. Hanggang sa nalaman ito ni Don Alejandro, ang ama ni Annalisa, at pinaghiwalay sila. Sinabing ipapakasal siya sa iba kung hindi sila titigil sa kanilang kahibangan. Pinapili siya kung mag-aaral sa Europa ng medisina o magpapakasal sa isang matandang kasosyo sa negosyo ng Don. Walang nagawa si Annalisa kundi piliin na lang ang mag-aral sa ibang bansa kaysa magpakasal sa lalaking hindi niya mahal. Mas nanaisin pa na mag-isa sa buhay kaysa makulong sa buhay na walang kalayaan. Sobrang sakit para kay Rodel na hindi siya pinaglaban ni Annalisa. Lalo na nang sinabi nitong huwag na siyang hintayin dahil walang kasiguraduhan kung babalik pa ba siya. Niyaya ni Rodel na magtanan na lang sila ngunit hindi sumipot si Annalisa sa kanilang tagpuan doon sa puno ng kalachuchi. Pakiramdam ni Rodel ay basta-basta na lang siyang tinapon ng nobya. Hindi sila nagkasundo, masalimuot ang kanilang pagtatapos. Ngunit bago umalis si Annalisa papuntang Europa, naisuko niya ang pagkababae niya kay Rodel. Kaya marahil, hanggang ngayon ay wala siyang naging ibang nobyo kahit ilang taon na ang lumipas. Hindi niya makalimutan si Rodel. Nang nalaman niyang na-stroke ang Kuya Lando niya at wala nang mamahala sa hasyenda, napagpasyahan niyang bumalik na ng Pilipinas. Ito na ba ang mga pamangkin ko? Isang halik sa pisngi lang ang ginawa ni Annalisa nang makita niya si Ivan. Samantalang isang mahigpit na yakap ang ginawa niya nang makita si Max. Hindi rin ito napigilan ang pagluha. Mabait si Annalisa ngunit lantad ang pagkairita niya kay Ivan at kung anong lantaran na pagkadisgusto niya kay Ivan ay siya namang ibang-iba ang trato kay Max. May mga sandal na sinisigawan niya si Max sa mababaw na dahilan ngunit maya-maya ay yayakapin niya ito at nangingilid pa nga ang luha. Ramdam ang tensyon sa hasyenda kahit tahimik ang mga taong nakatira. Isang araw, sa kalaliman ng gabi, habang mahimbing na ang lahat, kumatok si Rodel sa pinto ni Annalisa. Nagulat ang dalaga nang bumungad si Rodel pagbukas niya ng pinto. Sa aktong isasara niya na ito ay agad siyang pinigilan ni Rodel. Mag-usap tayo, Liza, pakiusap ni Rodel ngunit pilit pa rin siyang pinagsasarhan ng pintuan ni Annalisa. Hanggang sa napagod na lang ang dalaga, napakibit balikat at matiim ang mga titig. Ang kapal din ng apog mo, Mr. Cruz. After you ran away with my brother's wife. May gana ka pang kumatok, hindi na nagawang tapusin ni Annalisa ang sasabihin dahil agad siyang sinakop ng mga bisig ni Rodel.
Hindi na rin siya makapalag dahil sinamantala ng binata ang pagkagulat niya, damapo agad ang labi nito sa kanyang nakauwang na bibig. Pilit man kumawala ni Annalisa, natatalo ng marupok niyang katawang lupa ang puso niyang nababalutan ng galit. Halos 10 taon na rin siya nakaramdam ng ganitong klase ng init. Si Rodel lang ang nagparamdam nito sa kanya. Aminin man niya o hindi, nasasabik siya sa mga halik nito. Biglang bumalik sa alaala niya ang gabi kung kailan niya isinuko ang pagkababae niya sa lalaking ito. Muling nangangahas na siya ay angkinin ulit. Paano niya makakalimutan ang init ng yakap nito? Ang malaki at matabang alaga nito na nagdala sa kanya sa alapaap. Nagpatianod na lang siya sa gustong gawin ni Rodel. Nanlalambot ang kanyang mga binti habang walang habas siyang hinahalikan at puwersahang dinadala sa kama. Agad na tinanggal ni Rodel ang t-shirt nitong suot matapos siyang ihiga sa kama. Kahit tumatanda na sila maganda pa rin ang hubog ng katawan nito. Lalo pa nga yatang naging matipuno pagkalipas ng 10 taon. Dagdagan pa ng kulay kayumanggi nitong balat na nagpapalakas ng sex appeal. Nakakatulala ang gawin nito na hinahawi ang mahabang buhok paitaas. Si Rodel ang pinakagwapo sa buong Hacienda Montero. Pinakamasipag, may mataas na pangarap, mapagkumbaba. Noon, paano lalabanan ni Annalisa ang tukso kung siya mismo ay nasa sabik na muli siya nitong angkinan? Stop. Please, don't let me lose myself again. A decade already, isn't it long enough of torturing me? Inaamin mo bang sa loob ng 10 taon, ako lang? Walang pumalit sa akin dyan sa puso mo. Seryosong tanong ni Rodel habang matiim na nakatitig sa mga mata ni Annalisa. Agad na ibinaling ng dalaga ang tingin sa malayo. Kumalabog kasi ang kanyang dibdib. Pinalambot na nga nito ang kanyang mga binti, ang puso naman niya ang isusunod. Hindi siya papayag. Masyadong masakit ang iniwang sugat ng dating kasintahan. Ngunit pinilit niyang makipagtitigan. Tama na Rodel. Hindi ikaw ang binalikan ko rito. I've already moved on. Isang gabi lang ang pagkakamali na, yun, huwag kang umasa na dahil sa nakuha mo, ko mababaliw na, ko sayo. Parang one night stand lang, yun. Sa London ako tumira Rodel. Maraming tukso, tingin mo, wala akong pinatulan doon. Pilit na nakipagtagisan ng titig si Annalisa kay Rodel. Walang kabog-abog na sagot ni Rodel. 100% sigurado siya na walang ibang lalaki sa buhay ni Annalisa. Ganun pa man, masakit pa rin marinig ang sinabi nito. Masakit isipin na may ibang lalaki na dumaan sa dating nobya. Walang iba, siguradong ako lang, papatunayan kung ako lang. Walang pumalit sa akin. Hinubad na ni Rodel ang manipis na pantulog ni Annalisa. Pati na ang bra nito. Mas malaki na ang hinaharap nito kaysa una niya itong nakita. No, don't, pinigilan ni Annalisa ang mga kamay ni Rodel nang ibababa na nito ang kanyang panty. Pumaibabaw kay Annalisa at bumulong sa tenga nito at hinaplos-haplos ang buhok. You're just mine, Liz. Parang nahipnotismo si Annalisa sa baritonong boses ni Rodel. Wala siyang nagawa nang ibinaba nito ang panty niya. Pinaubaya na niya ang sarili, at sumabay sa banayad na halik ni Rodel. Rodel, I hate you, bakit? Ganyan ba kita binaliw? Ha, Liz? Bulong ni Rodel at marahas na ang kanyang bawat halik. Nanggigigil. 9 years, Liz. The hell you put me into? You have to pay for it. Hindi na nakasagot pa si Annalisa dahil marahas na ibinuka ni Rodel ang dalawa niyang hita at walang pasintabing ipinasok ang kahabaan sa hiyas niya. Rodel. Dahan na uutol na pakiusap ni Annalisa dahil sa sakit. Napakapit siya sa balikat ni Rodel habang nakapikit. Still tight. Moaning as if it's your first time. Wala bang big white na nagpapaungol sa'yo sa London? Ha, Liz? Tukso ni Rodel habang madiin na binabayo si Annalisa. Wala nang pakialaman ng dalaga kung malakas man ang ungol niya dahil sa tindi ng pagbayo ni Rodel. Masakit, Rod. Ikaw lang gumawa nito sa sasaki. Nangingilid ang luha ni Annalisa dahil sa sakit habang inaamin na sa loob ng halos 10 taon ay si Rodel lang ang nag-iisang lalaki sa buhay niya. Hindi siya nakaranas na sumiping sa iba. Lumambot ang puso ni Rodel kaya hinalikan niya ang bibig ni Annalisa habang mahigpit na niyapos para maibsan ang sakit ng pag-ulos ng ari niya sa loob ng makipot na lagusan ni Annalisa. Good girl. Ako lang, Liz. Saan mo dinala ang anak natin? Anong anak ang pinagsasabi mo?
Bulalas ni Annalisa at pilit na kumawala sa yakap ni Rodel. Tinalikuran niya na ito at niyakap ang sarili. Liz, kakasabi mo lang. Nabuntis kita nung first time natin. 9 years ago. Wala akong sinasabi. Nababaliw ka na magsama kayo ng taksil kung hipag na sampad lang dito. Bagay kayo, magsama kayo. Pilit na iniharap ni Rodel si Annalisa para tignan siya nito sa kanyang mga mata. 9 years, tinago mo sakin na may anak pala ako. May anak tayo. Wala na sigaw ni Annalisa. Wala nang humpay ang pagtulo ng kanyang luha. Nalaglag siya. Kasalanan mo, yun. Kaya pwede ba Rodel? Lumayas ka na sa hasyenda. Lumayas ka na sa buhay ko. Hindi nila alam, sa gitna ng kanilang pagnilig, may paypong saksi na nakamasid. Ang paypong bingi na saksi sa pagnig nila Annalisa at Rodel ay walang iba kundi ang paslit na si Max. Nagising ito ng madaling araw upang gumamit ng palikuran ngunit ang nadatnan niya ay si Rodel na kumakatok sa pinto ng tiyahin niyang si Annalisa. Matalinong bata rin si Max, tahimik lang. Naisip niyang baka may gawing masama ang hardinero dahil ano naman ang kailangan nito sa 10 oras ng gabi kay Annalisa. Palihim niyang sinundan si Rodel. Ngunit hindi niya inaasahan ang susunod niyang makikita. Bigla na lang pinasok ni Rodel si Annalisa sa loob ng kwarto. Gustuhin man niyang sumigaw at humingi ng tulong ngunit napangunahan siya ng takot. Masyadong malakas at agresibo si Rodel. Nasa mukha nito na talagang gagawan niya ng masama si Annalisa. Walang magawa si Max kundi panuurin kung paano halikan, yapyusan, at samantalahin ni Rodel ang kahinaan ng kanyang tiyahin. Alam niyang masama at hindi angkop sa batang gaya niya na makialam at makita ang ganitong mga bagay. Pero natuod ang kanyang mga paa sa kanyang kinaroroonan, sa likod ng pinto kung saan sinadya yatang hindi isara ni Rodel o dahil sa sobrang sabik nito sa kanyang tiyahin. Ang inosente niyang kaisipan ay namulat na dahil sa kanyang nasasaksihan. Hindi niya maintindihan kung bakit ang dalawang nagyayakapan, naghahalikan, ay matindi ang galit sa isa't isa samantalang taliwas ang sinasabi nila sa kanilang ipinapakita. Nasaksihan niya ang mga bagay na hindi dapat nakikita ng isang 8 taong gulang na batang gaya niya. Pero ang ginagawa nila ay talaga namang pumupukaw sa atensyon ni Max. Ganoon pala ginagawa ang pakikipagtalik. Nagkatikip na lang ng bibig si Max nang nalaman niyang may anak pala ang tiyahin niya at ang hardinero ng hasyenda. Iyon nga lang ay hindi pala ito nabuhay. Dahan-dahan nang umalis si Max nang nagsisisigaw na si Annalisa at tumitindi na ang kanilang emosyon. Nalaglag siya. Kasalanan mo, yun. Kaya pwede ba Rodel lumayas ka na sa hasyenda? Lumayas ka na sa buhay ko. Niyakap ni Rodel si Annalisa ng mahigpit at iyon na lang ang huli niyang nakita bago niya lisanin ang silid ng tiyahin. Samantalang nagpatuloy lang sa pagyapos si Rodel kay Annalisa. Hindi na rin niya mapigilan ang lumuha. Ngayon niya ipinagluluksa ang anak na sinasabing nalaglag ni Annalisa dahil sa kasalanan niya. Bakit hindi mo sinabi sakin? Karapatan kong malaman dahil ako ang ama hindi na mas ambot ni Rodel ang susunod na sasabihin dahil sa sakit na nadarama. Kung hinayaan na lang sana sila ni Don Alejandro noon, sana'y buhay pa ang anak nila. Tanging yakap na lang sa isa't isa ang nakapagpahupa ng puso nilang nagluluksa. Nakatulog sila ng magkayakap, nakahubot-hubad, tanging kumot ang saplot sa kanilang nag-iinit na katawan. Kinabukasan, naging maaliwalas na ang mukha ni Annalisa. Iba na ang kanyang ngiti, lalo na kapag nasa tabi-tabi si Rodel. Madalas silang nakikitang magkasama, sa hardin, sa bayan, pati na rin sa kwarto ng dalaga sa kadiliman ng gabi. Si Rodel na isang hardinero ay naging isa na ring driver, kusinero, at utusan ni Annalisa. Halata sa kilos ni Rodel na muli niyang sinusuyo ang dating nobya. Wala naman na si Don Alejandro para sila ay hadlangan sa naudlot nilang paglibigan. Si Don Lando naman ay paralisado na ang kalahating katawan at wala nang magawa pa. Parang bumalik sila sa pagiging teenager. Masugid na nanligaw si Rodel kay Annalisa. Dinadalhan niya ng bulaklak tuwing umaga, ipinagluluto ng almusal, madalas ay breakfast in bed pa. Hinaharana, minamasahe, binibigyan ng tsokolate, ngunit isang umaga, bigla na lang may lalaking dumalaw kay Annalisa, mukhang ang edad ay 25 lang. Matipuno ang pangangatawan, alaga yata sa gym, matangkad, at gwapo. Kung hindi nagkakamali si Rodel, bunsong anak ito ng alkalde ng kanilang bayan.
Maraming kababaihan ang nahuhumaling sa binatang yun. Kilala sa pagiging maangas. Pinatawag ni Annalisa si Rodel sa sala habang magkatabi sa sofa. Masayang nang nag-uusap ang dalawa. Tumigil lang nang dumating na siya. "Oh, andyan ka na pala. Pakiayos nga itong bulaklak na dala ni Maki tapos ay display mo sa kwarto ko," utos ni Annalisa kay Rodel. Labag man sa kalooban ni Rodel, kinuha niya ang bulaklak na bigay ng Maki na, "Yun. Assistant mo ba, yan?" Tanong ni Maki na tinutukoy si Rodel. "Ah hindi, hardinero lang dito." "Yan," sagot naman ni Annalisa na tila kinakahiya si Rodel. Napasalubong ang kilay ni Rodel habang pinagmamasdan si Annalisa na galit na kausap ang binatang kay angas ng dating. "Nana Nadia ba ito?" Naroon din si Don Lando na nakaupo sa wheelchair, tahimik sa sulok. Wala siyang boses para makialam sa nangyayari sa loob at labas ng hasyenda. Ang dating makapangyarihang Don ay isa na lamang alagin. "Doc Liza, una pa lang kitang nakita, alam ko sa sarili ko na gusto na kitang makasama habang buhay. Ikaw na ang makakapagbago sakin," mahabang turan ni Maki. Pagkatapos ay naglabas ng singsing. "Will you marry me, Miss Annalisa Montero?" Kapwa nagulat sina Rodel at Annalisa dahil sa biglaang wedding proposal ni Maki. Ngunit ang mas kagulat-gulat ay ang pagtangu-tangu ni Annalisa at paulit-ulit na sinabing, "Oo." Hindi na mapigilan ni Rodel ang sarili. Hindi niya matanggap ang nangyari. Hinagis ng padebog ang hawak nitong bungkus ng bulaklak. Sinugod niya si Maki at hinayla sa kwelyo nito. Nanlilisik ang mga mata ni Rodel sa galit. Hindi niya napigilan ang sarili na suntukin sa mukha ang binatang nagtangkang yayain ng kasal ang babaeng pinakamamahal. Pinagsusuntok niya ng pinagsusuntok ang mukha ni Maki at hindi na magkandara pa sa kakasigaw, maawat lang si Rodel. "Rodel, anong ginagawa mo? Tumigil ka nga. Oh for goodness sake, please." Pakiusap ni Annalisa. "Ako, anong ginagawa ko? We just had fun last night. Tapos magpapakasal ka sa gagong te. Nakakaput-anjay na ka naman." Mabuti at dumating agad si Fernan na kanang kamay ni Don Lando, para awatin si Rodel. "Damn you, you spoiled brat. Don't mess with me, faggot. I'll rot your life in hell." Sigaw ni Rodel kay Maki na galit na galit. Halos mapatid na ang ugat sa lalamunan. Hindi na nakaporma pa ang kaawa-awang binata. Hilong-hilo sa natamo niyang mga suntok mula sa nagngangalit na kamao ni Rodel. Hinayla ni Rodel si Annalisa papuntang kwarto nito at agad sinara ang pinto. Tinulak niya ng malakas si Annalisa kaya napahiga ito sa kama. Pumaibabaw agad siya at marahas na pinaghahalikan. Pilit na kumikawala ang dalaga dahil nasasaktan ito sa pagiging marahas niya. "Ano, yun? Ginagago mo talaga, ko?" Sigaw ni Rodel matapos pakawalan si Annalisa. Isang malakas na sampal ang ganti nito sa kanya. "Ang kapal talaga ng pagmumukha mo. Ikaw pa talaga ang may gana na magsabi niyan. Akala mo ba hindi ko alam?" Biglang huminahon si Annalisa, tila naubusan na ng lakas. Tumulo na lang ang luha niya at ayaw niya nang magsalita pa. Pinawi ni Annalisa ang luha niya at matiim na tumitig sa mga mata ni Rodel. "Gusto na kitang kalimutan. Magpapakasal na lang ako sa iba. Tama na pananakit mo sakin." Babangon na sana si Annalisa ngunit hinablot ni Rodel ang pulsuhan niya. Hindi siya papakawalan nito hanggat hindi nasasagot ang mga katanungan. "Ang alin ba? Ano bang kinakagalit mo? Hindi mo talaga alam. Palihim kayong nagkikita ni Betty." Matahimik si Rodel. Totoo kasing pinuntahan siya ni Doña Betty sa kwarto ni Annalisa 10 oras ng gabi matapos nilang magsiping ni Annalisa. Hindi niya alam na nagising ito at sinundan sila. Binuksan ni Annalisa ang drawer niya at may hinugot na brown envelope. Hinagis niya ito sa pagmumukha ni Rodel. Kopya ito ng mga titulo ng lupa at mga ari-arian ng mga Montero na nasa pangalan na ni Rodel. "Paano mo ipapaliwanag yan? Paanong ang isang hamak na hardinero ay makakabili ng malaking bahagi ng ari-arian namin?" Panipi. Hamak na hardinero. Yan lang talaga ang tingin mo sakin? "Rodel, mamahalin ba kita kung maliit ang tingin ko sayo? Hinangaan kita hindi lang sa itsura mo, kundi sa kalooban mo. 10 taon, Rodel, walang pumalit sayo. Ikaw lang sa buong hasyenda ang may matayog na pangarap, then, why don't you trust me?" Tama na, Rodel. Tama na ang lahat ng sama ng loob na naramdaman ko dahil sayo.
10 taon. Kinaya ko naman nang wala ka. Puro paakit lang ang dala mo sakin. Baka sa ibang lalaki talaga ako liligaya. Wala na akong pakialaman kung anong ginawa mo, gusto ko na lang bumuo ng masayang pamilya. At hindi ikaw ang makakapagbigay noon sakin. Do you want to know the truth? Seryosong tura ni Rodel. Kahit papaano ay napukaw niya ang atensyon ni Annalisa. Alam mo ba kung ano ang nangyari sa loob ng 10 taon na wala ka? Ha Liza, makinig ka at sasabihin ko sayo.